Isang paper plate iyon ang una kong nakita. Hindi ang maliit na higaan na nakasiksik sa pagitan na water heater at isang tumpok na mga kahon ng paglilipat. Hindi ang extension cord na gumagapang sa semento na sahig patungo sa nightlight na hugis rocket ship. Ang binili ko sa kanya sa airport ng Sheremetyevo, 14 na buwan na ang nakalipas. Ang sinabi niyang ginagawa ang dilim na parang outer space. Hindi ang fleece blanket na hindi ko kilala na nakabuklot sa paanan ng higaan na parang may nahagis nito mula sa kabila ng silid. Ang paper plate, floral pattern, mula sa murang tindahan, isang scoop ngang natirang kanin at 3 green beans, malamig at natutuyo sa mga gilid. Nakaupo sa semento na sahig sa tabing higaan na parang may naglagay nito at nagpatuloy sa paglalakad. Ang aking anak na lalaki ay nasa ilalim nga kumot na iyon 7 taong gulang, nakakuyom sa kanyang tagiliran na may sapatos pa rin na nangangahulugan na walang nagtulok sa kanya ng mayos. Ang kanyang noo ay basa. Ang kanyang pisngi ay ang kulay na hindi mo gustong makita sa isang bata, ang kulay abuhin na pamumula na parang ang dugo ay hindi makapagpasya kung mananatili o aalis. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balat at alam ngang aking katawan bago pa mahabol ang aking utak. Mainit. Hindi mainit mula sa paglalaro. Mainit. Hindi mainit dahil sa makapal na kumot. Ang uri ngang init na umungol sa ilalim ngang iyong palat na parang isang tubo na malapit ng masira. 39 degrees, marahil higit pa. 14 na buwan ng oil field safety training sa Siberia ay naktuturo sa iyo kung ano ang pakiramdam ng lagnat sa iyong nga daliri. Hindi mo kailangan ng thermometer. Kailangan mong ospital. Misha, pinanatili kong steady ang aking boses. Hey buddy, nandito na si nanay. Binuksan niya ang kanyang nga mata ng kalahati. Tiningnan ako na parang bahagi ako ng isang panaginip na kanyang nararanasan. Pagkatapos ay natakpuan ng kanyang kamay ang aking pulso at hinawakan ito. May isang bagay sa aking dibdib na lumipat, hindi nabasag. Hindi pa lumipat sa paraang lumilipat ang isang istruktura bago mo malaman kung ito ay tatagal o guguho. Binuhat ko siya. Siya ay mas magaan kaysa sa inaasahan ko, mas magaan kaysa sa dapat sa 7 taong gulang. Dinala ko siya pataas sa hagdan ng basement at sa hallway. Lampas sa living room na may bagong sectional na hindi ko kilala. Lampas sa kusina, kung saan 2 mangkok ng cereal ang nakaupo sa lababo, totoong mangkok. Ceramic na may maliliit na painted strawberries sa gilid at duman sa family photo wall. Hindi ako tumigil upang tingnan ang mga larawan, hindi pa. Pero may isang bagay na narehistro sa gilid ng aking paningin. Isang pagbabago ng kulay, isang muling ayos na aking inifile. Sa itaas na hakdan, tumalikot ako sa kaliwa, ang silid ni Misha. Ang silid na may asul na dingding at ang glow-in-the-dark solar system decals at ang bookshelf na aking itinayo mula sa flat packet nung linggo bago ako umalis. Ang isa kung saan ako nagtago ngam ganote sa loop ngang kanyang paboritong nga libro, Nanay Loves You page 42, Nanay Loves You page 17, Nanay Loves You sa bawat pahina. Bukas ang pinto. Ang asul na dingding ay pink na ngayon. Isang canopy bed ang nakaupo kung saan dating ang kanyang twin bed puting frame, tula curtains, isang tumpok ng stuffed animals na inayos na parang display sa department store. Isang maliit na babae ang natutulog sa gitna nito, may itim na buhok, bibig na nakabukas, isang braso na nakadrap sa isang stuffed unicorn. Si Lilia, ang aking pamangkin, 5 taong gulang, natutulog sa kama ng aking anak, sa silid ng aking anak, sa ilalim ng kisame kung saan ang solar system decals ay kinaskas at pinalitan ng butterfly stickers. Nawala ang bookshelf ng aking anak. Nakatayo ako roon na hawak si Misha na nagapoy laban sa aking dibdib at tiningnan ko ang pink na silid na iyon at ginawa ko ang bagay na laging ginagawa ko kapag nabigo ang isang sistema. Hindi ako nagpanik. Binilang ko, sinukat ko, inilagay ko sa listahan. Ang canopy bed, marahil 30,000 rubles. Ang dresser, bagong puti,
22,000 rubles. Ang oak, pink shade, 11 rubles. Ang mga kurtina, ang lampara, ang butterfly stickers. May nagastos ng totong pera upang gawing pangarap ng isang maliit na babae ang silid na ito at ang aking anak ay nasa basement sa isang higaan sa tabing water heater, kumakain ng kanin sa paper plate sa sahig. Oh, maaga ka. Ang aking ina ay nakatayo sa dulong hallway, robe, coffee mug, ang ekspresyon ng isang taong nahuli sa pagitan ng dalawang kasinungalingan at pumipili ng mas madaling isa. Hindi welcome home. Hindi napakasaya kung nandito ka. Hindi si Misha ay laging nagtatanong tungkol sa iyo. Maaga ka. Ang lagnat niya ay hindi bababa sa 39 degrees, sabi ko. Gaano na katagal siyang may sakit? Ilang araw. Sipon lang iyan, Yelena. Ang mga bata ay nakakasipon. Siya ay nasa basement, ang storage room. Ginawa namin itong maganda para sa kanya. May nightlight siya at lahat. Pink ang kanyang silid. Inilagay ngang aking ina ang kanyang coffee mug sa hallway table ng maingat parang bumibili siyang oras. Si Daria ay nangangailangan ng tulong. Siya at si Kostya ay dumadaan sa isang mahirap na panahon at si Lilia ay nangangailangan ng totong silid. Ang isang maliit na babae ay hindi makakatulog sa sofa. Ang iyong anak ay okay. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagreklamo. May isang bagay na gumalaw sa likod ng aking mga tadyang, isang mabagal na pag-ikot na parang isang balbula na umikot. Dahil narinig ko na iyon noon hindi tungkol kay Misha. Tungkol sa akin, ang iyong kapatid na babae ay mas maliit. Siya ay nangangailangan ng totong silid, ikaw ang malaking bata. Ako ay 9 na taong gulang. Natulog ako sa sofa ng living room sa Lubcam 2 taon habang ang aking nakababatang kapatid na babae ay may silid na may bintana na nakaharap sa punong oak. Hindi rin ako nagreklamo. Inisip ko na ang hindi pagreklamo ay kaparehong pagiging mabuti. Inisip ko na ang pagiging mabuti ay kaparehong pagiging minamahal. Tiningnan ko ang aking ina. Tiningnan niya ako pabalik na may parehong mukha na kanyang ginawa 20 taon na ang nakalipas. Ang isa na nagsasabi ito ay makatwiran, ito ay patas, bakit mo ito ginagawang mahirap? Hindi ako sumagot sa kanya. Inilipat ko si Misha ng mas mataas sa aking balakang. Naglakad pababa sa hagdan at kinuha ang kanyang backpack mula sa sulok ng storage room. Ito ay hindi half-packed, naka-zipper, handa, parang siya ay naghihintay. Ang lumang reklina ng aking ama ay nakaupo laban sa malayong dingding brown leather na may bitak sa mga tahi. Si Misha ay natutulog, 3 talampakan mula rito ang tanging piraso ang bahay na ito na may hawak pa rin ng anumang pag-ibig, at ito ay nasa basement kasama ang aking anak. Lumabas ako sa front door nang walang ibang salita. Isinuksok ko si Miha sa backseat at pinatay ang sasakyan. Siya ay half asleep. Ang kanyang noo laban sa bintana. Ang backpack sa kanyang kandungan na parang alam niya. Nanay, ang kanyang boses ay maliit at tuyo. Uwi na ba tayo? Lumabas ako sa driveway. Hindi ko pa alam kung saan ang tahanan, pero alam ko kung saan ito ay hindi. Hinawakan ni Misha ang aking pulso sa buong biyahe patungo sa urgent care. Hindi ang aking kamay. Ang aking pulso ang parehong lugar na kanyang hinawakan noong siya ay toddler at hindi maabot ang aking madaliri. Siya ay nag-iipon lamang nito para sa oras na mahalaga. Ang huling pagkakataon na hinawakan niya ang aking pulso ng ganun ay 14 na buwan na ang nakalipas sa airport ng Sheremetyevo. Ako ay nakaluhod sa sahig ng terminal na may work boots at isang polong ng operator sa mabigat na industriya ng langis sa Siberia ay level sa isang batang lalaki na sinusubukang maging matapang. 6 na buwan lang, sabi ko sa kanya, marahil mas maikli, si Lola ang mag-aalaga ng mabuti sa iyo. Naniniwala ako sa kanya. Wala akong dahilan upang hindi. Ang aking ina ay maraming bagay. Pero minamahal niya si Misha o kaya iniisip ko,
Kinuha ko ang Petroleum Engineer Field Rotation job sa West Siberia para sa isang dahilan, ang kinabukasan ni Misha. 10.0.0 rubles sa isang taon. Nag-set up ako ng automatic transfer ng 380 rubles sa unang araw ng bawat buwan sa account ng aking ina. Gusto ko siyang maging comfortable. Gusto ko ang matematika na magsabi ikaw ay mapakbigay at ang iyong anak ay ligtas. Kabuang 5,300,000 rubles sa loop na 14 na buwan. Sa parking lot ng urgent care, binuksan ko ang kalkulator sa aking telepono. 380 times 14. 5.300.0 rubles. Tinitigan ko ito na parang resulta ng pagsusuri na nagbabago sa diagnosis. Sinabi ngang doktor na ito ay bilateral ear infection at mild dehydration. Siya ay medyo kulang sa timbang para sa kanyang edad, tala niya. Inireseta niya ang amoxicillin at pahinga. Sa hotel, uminom si Mishang Pedialyte at sinabi sa akin, si Lilia ay nangangailangan ng silit ng babae dahil siya ay babae. Sabi ni Lola ay mas madali kung kumain ako sa kusina sa paper plates upang mas kaunti ang pinggan. Ang aking anak ay nakatanggap ng 6% ng pera na aking ipinadala. 6%. Naktayo akong spreadsheet sa aking isip. Kolum A, kung ano ang dapat gawing ng pera, alagaan si Misha. Kolum B, kung ano talaga ang ginawa nito bayad sa sasakyan ni Daria, balet ni Lilia, pagong sectional sofa, hair appointments ni Svetlana. Bumalik ako sa bahay ng walang tao upang idokumento ang lahat. Ang higaan, ang paper plates, ang Misha's plates, sticky note. Inalis ko ang isang larawan ko noong 9 taong gulang sa sofa at inilagay ito sa aking bulsa. Tumawag si Svetlana, gamit ang aking middle name, na nagpe-perform, Yelena Marie, si Daria, at si Kostya ay dumadaan sa mahirap na panahon. Si Lilia ay nangangailangan ng stability. Ikakahiya kang iyong ama sa kung paano ka kumikilos. Patay na si Boris sa loob ng 3 taon at alam pa rin niya kung paano gamitin siya bilang sandata. Pero binura ko ang voicemail. Tapos na ako. Tumawag ako sa isang family attorney at sa aking HR department. Tumanggap ako ng pay cut upang magtrabaho sa desk sa Moscow upang makasama ang aking anak. Tumawag ako sa aking ina ng isang huling pagkakataon. Yelena, kailangan nating mag-usap ng harapan bilang pamilya. Makikipag-ugnayan ako, nanay. Ibinaba ko. Pinindot ko ang cancel sa 380 rubles na auto-transfer. Ang pinakamahal na checkmark sa kanyang buhay. 3 buwan pagkatapos sa Moscow, si Misha ang naglatag ng mesa na may totoong ceramic plates, walang paper plates. Gumagamit kami ng ceramic sa lahat ngayon. Ang silid ni Misha ay may asul na dingding muli. Ang recliner ni Boris ay nasa sulok. Ang bahay ni Svetlana ay napunta sa foreclosure dahil hindi niya malutas ang problema sa matematika ng walang aking 380,000 rubles. Si Daria at si Kostya ay lumipat. Hindi ako nakakaramdam ng kasiyahan, tanging katahimikan. Ang aking anak ay naglatag ng mesa para sa 2 tao. 100%. Mas simple na ang matematika ngayon. Sa anong punto ang pagiging mapagbigay ay nagiging transaksyon at kapag sa wakas ay tumigil ka sa pagbabayad, iyon ba ay pagiging makasarili o iyon ang unang pagkakataon ng katapatan na iyong ginawa sa loob ng maraming taon? Disyembre sa Moscow ay walang snow. Tanging ang mga biglang ulan na nagpapahina sa init at ang langit ay nagiging light gray na parang kulay ng mamata ni Boris. Nakatayo ako sa kusina, nanunod kay Misha na naglalaro sa sahig ng living room. Ang batang lalaki ay nagtatayo ng space base sa paligid ng lumang upuan ni Lolo. Hindi na siya natatakot kapag naririnig ang tunog ng pagsara ng pinto. Hindi na siya lihim na tumitingin sa refrigerator upang tingnan kung pinapayagan siyang kumuhang dagdag na mansanas. Siya ay nagsimulang maniwala sa kasaganaan, hindi ang kasaganaan ng pera, kundi ang kasaganaan ng lugar. Alam ngang batang lalaki na siya ang prioridad.
Ang sentro ngang silit na ito hindi isang variable na kailangang itago sa dilim. Tumuno ang aking telepono sa mesa. Isang email mula sa address ni Daria. Binlock ko ang kanilang manumerong telepono, pero ang email ay ang huling vent na iniwan ko. Isang one-way channel upang masubaybayan ko ang sitwasyon mula sa malayo nang hindi kailangang makipag-ugnayan. Yelena, sulat ni Daria, si nanay ay na-hospital dahil sa chest pain. Sinabi ng doktor na dahil sa matagal na stress. Nawala na ang bahay. Kami ay nasa isang maliit na apartment na sira. Manalo ka na, sisira mo na ang lahat. Pwede mo bang ipadala kahit 38,000 rubles upang makabili si nanay ang gamot? Alam kong may bonus ka pa rin sa katapusan ng taon mula sa kumpanya. Tinitigan ko ang linya na manalo ka na. Sa aking isip, ang mga numero ay automatikong sumasaya. Isang ulat ng ospital kung totoo ay makano, ang upa sa apartment sa labas ng Moscow ay makano, at ang katotohanan na si Daria ay alam pa rin ang schedule ng bonus ng aking kumpanya nangangahulugan iyon na siya ay patuloy na sumusubaybay sa aking buhay sa pamamagitan ng mga butas ng impormasyon. Hindi ako nakaramdam galit. Nakaramdam lamang akong purong pagod, parang nanonood kang isang makina na ganap na sira pero patuloy na sinusubukang paikutin ang huling magarusti na gear upang maningil sa operator. Hindi ako sumagot. Hindi rin ako nagpadalang 49 rubles. Sa halip, binuksan ko ang banking app. Tingning na ng savings account ni Misha. Ang 5.300.0 rubles na aking nawala sa aking inasalub ng 14 na buwan ay ngayon ay pinalitan ng isang totoong financial plan. Health insurance para kay Misha, college fund, at isang emergency fund na walang makakahawak maliban sa akin. Iyon ang tunay na tagumpay. Hindi ang pagpapahirap sa kanila, kundi ang pagiging hindi na apektado ng kanilang paghihirap. Tumakbo si Misha papasok sa kusina, hawak ang isang drawing. Nanay, tingnan mo ito. Ito ako at si nanay sa spaceship. Yumuko ako upang tingnan ang drawing. Dalawang maliit na figure, makahawak kamay. Sa paligid ay mabituin at isang lumulutang na upuan. Napansin ko sa drawing, kami ay kumakain sa mga puting round plate na may green na gilid. Ang batang lalaki ay iginuhit pa ang mga ceramic plates. Maganda iyan, buddy. Hinalikan ko ang kanyang nu. Kumain tayo sa balkonahe ngayon. Gamit ang totong plato, nanay. Lahing totong plato. Nang gabing iyon, nang si Misha ay natutulog na ng mahimbing, nakaupo ako sa upuan ni Boris. Kinuha ko ang larawan ng 9 na taong gulang na batang babae mula sa aking bulsa at ipinako ito sa bulletin board sa tabi ng aking desk. Kumusta, Yelena? Bulong ko sa batang babae sa larawan. Hindi mo na kailangang maging ang malaking bata. Ako na ang bahala doon. Ako ang magdadala ng bigat. Pero sa pagkakataong ito, alam ko ng eksakto kung ano ang aking pinoprotektahan. Napagtanto ko na sa loob ng 20 taon, ako ay naktayo ng komplikadong sistema upang pigilan ang pagbagsak ng isang pamilya na sa simula pa ay walang laman mula sa loob. Sinubukan kong punan ang gabita ng pera at katahimikan. Pero ang isang mahusay na engineer ay hindi lamang alam kung paano mag-ayos. Kailangan niyang malaman kung kailan dapat iwanan ang isang istruktura na ganap na sira upang magbigay ng espasyo para sa isang bagong simula. Ang lumang sistema ay sarado na. Ang balbula ay nakalok na. Ang presyon sa aking dibdib ay sa wakas ay bumalik sa normal na antas. Uminom ako ng isang higop ng Earl Grey tea. Naramdaman ang bahagyang mapait na lasa at ang init na kumalat. Ang Moscow sa labas ay patuloy na maingay sa tunog ng mga sasakyan at ang mabilis na ritmo ng buhay. Pero sa maliit na apartment na ito, ang lahat ng numero ay naktugma na. 2 tao, 2 plato, isang buhay na ganap na sa atin. At yon ang lahat na kailangan ko upang makatulog ng mahimbing ngayong gabi. End of the adapted story. Ang haba, detalyado, at emosyonal na istruktura ay pinanatili ng buo upang katumbas na orihinal nang walang pagliit sa anumang bahagi.
Kung kailangan mo ngang anumang pagbabago o karagdagang detalye, sabihin mo lang.